Hello, hello, hello everyone! Sa lahat ng nandito sa aking premiere. Ayan, mega love shoutout po sa inyo lahat. So, i-share ko lang po sa inyo itong video. Ito yung aking travel from second flight ko from Manila to Kuwait. Tapos ito is Kuwait to Dubai. So, oras nito is lang 1 hour and 22 minutes from Kuwait to Dubai. So, share ko lang sa inyo yung aking journey ito sa aeroplano between Kuwait going to Dubai. So, ayan. Bali, wala naman ako ibang sasabihin kundi thank you sa lahat ng mga nagsusupport sa akin. And alam nyo ba, ang isang pinakamasarap na feeling sa aming mga OFWs is yung magbakasyon. And bihira lang yung mga amo na nagbibigay ng bakasyon yearly. So maswerte po kami kasi binibigyan kami ng chance na makapagbakasyon yearly. So minsan 30 days, minsan 35 days, 40 days. Yan, pinakamarami na yung bakasyon ko ngayon, parang 44 days. So, napakaswerte ko kasi nakapagbakasyon ako. Although, kahit wala akong baon pa uwi, so at least libre naman yung aking ticket, yung mga konti naman akong pasalubong. So, happy na rin ako. At least, nakita ko yung aking mga anak, yung pamilya ko, yung mga friends ko. At syempre, nakarelax yung ating katawan. Sa loob ng isang taong puro trabaho. Although mayroon naman kaming day off, pero iba pa rin kasi yung feeling na magbabakasyon ka ng walang amo, wala kang maririnig na mga utos, kahit 10 oras ng gabi. Wala kang babantayan, wala kang stress. So, ayan. Ang bakasyon ko naman is naging meaningful naman. Kahit medyo maraming mga masalimuot na nangyari, pero at least nag-enjoy naman ako sa aking bakasyon so far. So, ayan. Itong aking journey na to Kuwait to Dubai is ayan. Wala naman kayo ibang makikita kundi ito lang bintana tsaka ering pakpak ng aeroplano. So, ayan. Sa mga hindi pa nakaka-experience sumakay ng aeroplano, sa una, talagang pag magte-take off kayo, talagang parang hahalukayin yung sikmura ninyo pag magte-take off na. So, pag yung mga hindi sanay, kinakailangan uminom kayo ng pangontrasahilo, yung Bonamine. Pero kung malakas naman ang loob nyo at malakas ang katawan, hindi naman kayo mahihilo. So, ayan. Nag-uumpisa nang umandar itong aeroplano. Ayan. Bale, madahan pa lang ang takbo niyan, pero mamaya, iikot na ito. Tapos yung sa pinakang runway niya, aarangkada na yan pataas. Kaya pagbaguhan ka lang sasakay sa aeroplano, ay di ayan, talagang pigil hininga ka. At saka, pigilan mo na yung sikmura mo kasi sigurado, ahalo ka yung sikmura mo pataas. So, sa mga first timer, ayan, sarap din ma-experience yung sumakay sa aeroplano. Ayan, pero kami mga sanay ng biyahe taon-taon, ayan, sisiw na lang sa amin yung experience namin sa pagsakay ng aeroplano. Kumbaga, chill-chill lang habang nag-take off. Or pag maglaland, chill-chill na lang sa amin yan. Ayan, so, ano ba sasabihin ko pa? Ayan, maganda tong Kuwait, pero hindi ko pa naman na actually naikot itong Kuwait. Dito lang kami sa airport na nag-layover. So, bali twice ko nang nakita itong airport ng Kuwait. So, kaya alam ko nang pasikot-sikot dito sa Kuwait. And okay naman.
sa maliit lang yung airport na napuntahan namin. Bali ito yung parang extension yata. So, maganda naman yung airport, malinis. Tsaka ang lakas ng aircon ko. Yung ginaw-ginaw sa loob ng aircon, ng airport. So, yan, marami ka rin mga makikita mga Pilipino na nagtatrabaho doon sa loob ng airport. Duty free. Yan, nakikichismis ako minsan pag yung boring na boring ako. Kasi nung nakaraan nga stop over ako ng halos 6 hours. So, chismis ako sa mga kabayan. Yan. Masarap din naman kahit hindi mo kilala mag-chismis ka. Yan, madami rin mga pasahero papuntang Dubai, kalimitan mga Arabic. Pero marami ding mga kabayan. May connecting flight. So, ito na. Parang mag-uumpisa na yata. Iikot na itong aeroplano. Tapos, yan, nandito na kami sa runway. Tapos, ayan, ito na. Ito na ang umpisa ng pag-take off nito. Nakikita nyo yun. Yan ang starting point. So, ayan. Kita nyo, aarangkada na siya. Ano niyan? Bibilis ang takbo niyan. Kasi, yung bilis niya yan, magte-take off na yan. Ayan, kaya handa na kayo, umawak na kayo kasi ahalukayin na yung sikmura ninyo. Ayan na, tingnan nyo. Hawak na besh. Tingnan nyo, mamaya bubukas yung itong konting part nitong sa pakpak ng aeroplano. Ito nyo, ang bilis, no? Bilis ng kanyang takbo. So, ayan, no? Ayan. Ayan, umangat na. Umangat na ng lupa. Ayan. Makikita nyo, over on air na yan. Puro mga desierto yung makikita nyo dito sa Kuwait. Kasi yun yung mga ilang part yan na puro desierto pa. So, ayun. Ayan. So, ayan. Bye Kuwait. Till we meet again. So itong biyahe ko na to is konti lang, 1 hour and 22 minutes yata. So, kumbaga ay napakadali na travel. No need ka nang matulog. Gawin mo na lang is manood ka ng movie. Merong mga kanya-kanyang designated screen sa bawat seat. So, pag naboboard ka, pwede kang manood ng mga movies. Yan, mamili ka, may mga pang kids, may pang adults, funny, may music din. So, it's up to you na kung paano mo lilibangin yung sarili mo habang nandun ka sa aeroplano. Or pwede rin naman umidlip, pero saglit lang naman kasi 1 hour lang, no need ng umidlip. Pero pag ang travel mo is papuntang Pilipinas, so almost 9 hours. So, ang gagawin mo is matulog, kakain, manonood. It's up to you kung anong gagawin mo. Pero pag ganitong maiksi lang ang travel yan, mag-enjoy ka na lang ng view outside. Makikita mo iba't ibang klase ng ulap. May time din na kakaroon ng turbulence. Parang may doon, bako-bako doon sa taas ng alapaap. So, maganong grug. Nakakatakot minsan, lalo na kung ang kapal-kapal ng ulap. So, maganda rin pagmasdan yung mga ulap pag nandun ka sa taas. Nakaka-relax. Makikita mo iba't ibang klase ng mga ulap. Meron din namang fog. Basta masarap ang masdan. Pero, syempre, nakakaumay din naman. So, marami ka namang ibang gagawin. Pwede kang mag-chismis sa katabi mo. Tapos, meron akong katabi dyan. Si ate, may edad na. Hindi ko naman siya natingnan actually kasi nakasarado yung mukha niya. Kasi siya, Muslim siya. Akala ko ay Kuwaiti. Kasi nakasaklob kasi yung
mukha niya, tapos nakasalamin siya. Hindi ko naman tinitingnan kasi kahit katabi ko, hindi ko tinitingnan. So, hindi ko pinapansin. So, nung siguro malapit na kami, siguro mga 30 minutes na lang bago kami bumaba, maglakad. Ay, tapos nung kakain na kami ng morning snack, nagsalita siya. Sabi niya, "Kabayan, gusto mo ba itong sandwich ko?" Kasi ayaw ko. Ay, doon ko lang napagtanto na siya pala ay kabayan. Sabi ko, "Ay ate, ikaw pala ay kabayan. Akala ko ikaw ay Kuwaiti kasi hindi ko pinapansin kasi nakasaklob ka naman." So, ayun, nakipag-chismisan ako kay ate habang 30 minutes bago kami mag-land. So, yun, marami kami napag-usapan. Medyo may edad na si ate pero maboka siya. Tsaka maganda pala yung trabaho niya. So, ayan. Yun lang. I-share ko lang sa inyo na may nakatismisan akong nakabayan. Nasa mga na siya, nasa 50s na siya. Tsaka single siya. Tsaka puro work siya. Puro family priority. Yung mga kapatid, yung bla bla bla. Sunod yung mga layo. Pero at least may nakilala ako dito. So, ayan. Tingnan niyo yan. So, ngayon, 1 hour na mahigit na nakalipas. Kaya na makikita na natin yung ilang part ng UAE. Yan, sa Dubai na to. Makikita ng lawak. Pero hindi pa rin masyado makita yung view. Kasi nga, medyo foggy. Or madilim, malabo. So, mamaya makikita natin yung kung medyo okay na. Yung mawala yung mga ulap. So, ayan o. Ang bilis na, di ba? 1 hour and 22 minutes agad na nakalipas. So, ayan. In-share ko lang naman sa inyo yung journey ko sa aking airplane journey between Dubai and Kuwait and Dubai, I mean. So, ayan, makikita nyo yung Dubai, oh. Ayan na yung Dubai. Organized yung ano nyo. Talagang ang ganda. Maganda ito pag gabi. Pag gabi, ang ganda. Makikita nyo yung Palm Jumeirah. Yung, ewan ko kung alam nyo yung magandang man-made island na tapos yung nandun yung mga magagandang mga bahay. Basta nandun maganda yung sa Palm Jumeirah. Medyo mahal nga lang doon, pero maganda. So, ayan o. Nandiyan pa rin kami sa Alapa. Nag-enjoy ako sa view ng Dubai. Ayan. Ano ba sasabihin ko? Ang tagal naman ng travel ko na to. Wala na akong maisip na sabihin. So, anyways, ayan. Yung sa mga gusto kong mag-abroad, ayan, di ba, nanonood pa ako. Ang pinapanood ko, ayan, Madagascar. Mas gusto kong panoorin yung cartoons kaysa sa mga madadrama. Tsaka yung mga action movies. Ayoko. Kaya yung cartoon na lang pinapanood ko. Kaya sa mga gustong magbalak mag-abroad, ayan, dapat pag pupunta kayo ng abroad, kailangan ang baon ninyo ay isang sakong pasensya, syempre yung lakas ng katawan ninyo at saka yung isip mga besh, yung pinakamahalaga kasi pag hindi matatag yung isip nyo ay kukulaps kayo. So, ayan, tinaw nyo ang labo kasi yung ulap malabo siya. Medyo malapit na tayo sa katotohanan. Ika nga pagkatapos nga nitong aking travel na ito, pagbaba ko ng Dubai, umpisa na ng rock and roll. Siyempre, work. Ayan, kumbaga ikay tapos ng masasayang mga sandali ng bakasyon. Kaya back to normal na ulit ng ating everyday routine. Siyempre, trabaho. Ayan, kita nyo ang mga tingin nyo, desierto yan. Yung ilang part yan na puro desierto. Tsaka ang init pa rin. Kung dumating ako, napakainit. Pero ngayon naman, medyo hindi na siya totally ganun kainit. Pero medyo mainit pa rin naman ng konti. Kumbaga
masusunog pa rin yung balat mo pag lumabas ka. Kanina, pag lumalabas ako kahit alas 4, naku, napakainit. Si Mimi, pag nagsusundo ng mga alaga namin, mga 3 o'clock ng hapon dito, naku, Diyos ko, ang init. Talagang pag bumabalik siya, sakit ng ulo. Kasi yung init talagang sobra. Kahit meron kang sombrero or payong, talagang masakit sa ulo yung init. So, ayan. Halos malapit na tayong mag-land. Ayan, makikita nyo, medyo nakikita na yung ibang mga nasa baba. Pero desierto pa rin yung ilang parts dyan. Mas maganda doon sa kabilang side. Kung nandun ako sa right side, mas maganda ang view doon kaysa dito sa left side. So, wala naman akong choice kundi dito na lang ako sa left side. So, dito ako nakabook online. So, ayan o. Ayan, try nyo guys mag-abroad. Maganda din naman yung maka-experience kayo. Paano lang, mapatsambahan na rin lang kung makakakita kayo ng amo na okay at amo na hindi okay. Pero syempre, dapat laging nagdarasal para at least may protection tayo sa mga kung ano mga bad mga mangyayari or nangyayari. Ganun. Dapat nakatag lang. And then, yun lang. Yun naman yung papayo ko. Dapat talaga pag mag-abroad kayo, malakas ang loob nyo. Tsaka marami kayong pasensya. Yun lang. And, ayan na. Almost nandiyan na tayo. Ilang minuto na lang at maglaland na tayo. So, yan. Nakakatuwa din naman yung bakasyon talaga sa totoo. Ayaw ko nga bumalik tinatamad akong bumalik kasi pag matagal yung bakasyon mo para bang tatamadin ka lang bumalik, pero hindi naman pwedeng hindi babalik. Siyempre marami tayong obligasyon na mga anak na kumakain, mag-aaral, kaya kailangan bumalik ng inyong lingkod. Ayan. Kahit dito sa desierto, maraming mga puno. Ayan. Yung mga puno na yan, ano yan? Alaga yan sa sa patubig. Meron yung mga patubig kada puno. Hindi lang basta-basta tinatanim yan. Marami talaga may patubig siya. And dito sa ayan malapit na. Kita nyo na yung mga ibang mga buildings. Ayan na. Almost naglaland na tayo. Ayan, kaya back to reality na naman ang inyong lingkod. Kaya sa tsaga-tsaga lang. Ayan, makakaraos din tayo. Bago mag-60, makapag for good na tayo. So, meron pa akong siguro mga 19 years. 19 years pa. 19 years pa ako mag-abroad. Sana sa 19 years na yun ako yan. Doon yan na. O, diba? Ayan ako. Lapit na mag-land. Ayan. Ayan ang Dubai, guys. Ayan, beautiful Dubai. Ganda naman dito sa Dubai. Ikaw ay magtuturista. Siyempre, pasyal-pasyal ka. Punta ka sa mga magagandang lugar. Ayan. Kaso mahal ang cost of living dito. Kaya swerte rin kami dito na nagtatrabaho sa bahay. Wala kaming gastos. Pagkain, mga gamit sa katawan, wala kaming gastos. And we landed safe. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Naway mag-enjoy kayo sa ating Kuwait to Dubai journey. Yeah, sana may napulot kayong aral. Ano daw? Para sa mga gustong mag-abroad, kailangan lakas ng katawan, lakas ng loob, at lakas ng isip at pasensya. Yun ang may papayo ko sa inyo. I thank you. Yan, bumuka na yung pakpak. Ayan. Ibig sabihin, nakaland na tayo. Ayan. Ayan ang Dubai International Airport. Ayan. Thank you so much sa inyong support, guys. And have a blessed day, everyone. And bye-bye.